Dear Mama Colleen, tawagin niyo na lang po ako sa nickname na Max. 40 years old from Quezon City. Naisipan kong sumulat dito dahil katatapos lang naming mag-usap ng panganay kong anak na si Aldrin. Dalawa po kasi yung anak ko. Si Aldrin na 15 years old at si Colleen na 6 years old. Katukayo ko pala yan. Sa tingin ko kailangan ko nang maibahagi sa inyo ang kwento naming mag-ama nang sa ganon ay maging aral sa iba at hindi na gumaya at maulit ang mga bagay na aking pinagsisihan. Mama Colleen, nandito ako ngayon sa beranda habang umiinom ng kape. Kapapasok lang ng panganay ko sa kwarto niya kanina pagkatapos naming maghapunan na pamilya. Binulungan ako ni Aldrin kung pwede ba kaming mag-usap. May sasabihin daw siya. Nang matapos kaming kumain at pinatulog na ng asawa ko si Colleen, niyaya ako ni Aldrin sa may veranda para nga po magkape. Dahil hindi naman yun natural sa ugali ng anak ko, diniretso ko na kung anong problema. Nanginginig ang boses niya nang sagutin ako ng, Dad, nag-teen swinging kami nina Alfred. Yan po ang eksaktong salita na sinabi ng anak ko sa akin. Nung marinig ko ito, hindi kaagad ako nakasagot. Hindi ko kasi alam kung ano yung tinatawag na teen swinging. Yung sinasabi niya. So, eto na nga. Tinanong ko siya, ano ba yun anak? Si Alfred nga po pala, anak yun ng panganay ng ate ko. Mas matanda po sa kanya ng 2 taon. Grade 9 pa lang ang anak ko at grade 11 naman po si Alfred. Kalaro na niya ang pinsan niya mula pagkabata dahil nga magkapit bahay naman kami ni ate. Masyado kasing clingy si ate sa akin. Siguro dahil sa bunso ako at nag-iisang anak na lalaki. Dahil nga sa hindi ko alam yung tinutukoy ng anak ko na teen swinging, hinayaan ko siyang mag-explain. Ang sabi niya, nag-sex daw silang 4. Yun pala ang sinasabi niyang teen swinging. Silang 4 nina Alfred at ang girlfriend nito na si Nicole at ang anak kong si Aldrin kasama ang girlfriend niya na si Anika. Magkakilala rin na rin kami ng mga magulang ni Anika. Lawyer kasi ang papa niya. Iyon ang tumulong kay ate na mapa-annulled ang kasal nila ng asawa niya dati. Napakabuting bata noon. Magalang, mahinhin, matalino, at higit sa lahat nerbiyosa. Naalala ko pa nga nung December lang after ng exam nila, dito sila sa bahay nagtanghalian. Nag-volunteer si Anika na tulungan ng misis ko na maghugas sa mga platong ginamit. Hindi inaasahan na nabasag niya yung baso na ginamit namin. Halos manikip ang dibdib noon, kakaiyak at kakahingi ng sorry dahil nga sa nangyari. Kahit ilang beses na namin sinabi na ayos lang, ayaw talagang tumigil. Bumalik pa nga yun kinabukasan para ibigay sa amin yung kapalit raw ng basong nabasag niya. Kaya hindi ko lubos maisip na magagawa yon ng batang yon yung ganong klaseng bagay. Nang magsalita uli yung anak ko para ituloy ang kwento niya, doon na po gumuho ang mundo ko. Ang sabi niya, dahil sa ginawa nila
buntis raw ngayon sila Nicole at Anika. Pero nilinaw niya sa akin na ayaw niya raw panagutan ng alinman sa dalawang babae. Tinanong ko kung bakit. Ang sabi niya, hindi raw siya handa at hindi niya rin alam kung alin doon ang sa kanya. Paano raw kung parehong kay Alfred yun? Kaya humihingi siya ng tulong sa akin. Ang sabi raw kasi ni Alfred ay pananagutan nila ang kani-kanilang girlfriend. Pero gusto nila na ituloy ang anuman daw na nasimulan nila. Ngayon tinanong ko kung ano yung ibig sabihin nung huling binitawan niya. Ang sabi niya, pagkatapos raw ng teen swinging nila na unang beses na ginawa raw nila noong January after Christmas break nila sa school, naulit nga raw yon hanggang sa naging regular na sa kanila na gawin yon. To the point nga na lumalabas na sina Alfred at Anika na sila lang. Ganon din si Aldrin at ang girlfriend ni Alfred na si Nicole. Sinusolo ng magpinsan ang girlfriend ng bawat isa. Kaya raw, nagdududa si Aldrin kung kanya ba yung dinadala ngayon ni Anika o kung kay Alfred ba yung nasa sinapupunan naman ni Nicole. Sabi pa ni Aldrin, pumayag raw si Nicole at Anika na sa suggestion ni Alfred na ituloy kung ano man yung namamagitan sa kanilang apat. Pero itong anak ko, ayaw na daw niya. Kaya ngayon, humihingi na siya sa akin ng payo. Ang sabi ko naman, hayaan mo muna akong mag-isip, anak. Sabi naman ni Aldrin, kailangan na raw niya ng tulong ko sa lalong madaling panahon dahil gusto na raw ng dalawang dalaga na umamin sa kani-kanilang mga magulang tungkol sa kanilang pagbubuntis. Nang pumasok sa kwarto niya yung anak ko, napahugot ako ng malalim na buntong hininga. Nasabi ko na lang na like father, like son. Totoo naman kasi, napagdaanan ko rin ang nararanasan ng anak ko ngayon. Baka nga, mas malala pa. Mama Colleen, high school days ko noon. I was 16 years old, graduating ng 4th year high school, batch 2000. Simple lang akong estudyante, hindi rin gwapo o sikat sa school. Pero nabago yun nung maging kasintahan ko si Christine. Kaklase ko siya at sikat siya sa school dahil magaling siya sa klase. She is our class valedictorian. Nung naging kasintahan ko siya, umingay po yung pangalan ko sa eskwelahan. Maraming ang naiinggit at nagtatanong kung paano ko napasagot si Christine. Ako kasi ang unang kasintahan niya at ganun din naman ako. Maputing babae po si Christine, alon-alon at mahaba ang kaniyang buhok na kulay tsokolate. Meron din siyang 2 dimples sa kanyang mga pisngi na siyang nagustuhan ko sa kanya. Ang maaari ko lamang ibigay na kapintasan niya ay ang pagiging masyadong palaaral niya. Tuwing magkasama kami ay puro leksyon sa bawat subject namin ang pinag-uusapan. Dahil sa pagiging boring niyang kasintahan, parang sa akin po nawalan po ako ng interes sa kanya. Ngunit, hindi ko siya magawang iwan dahil sa takot ko sa sasabihin ng aking ina. Nakita ko kasi kung gaano naging kasaya ang nanay ko at ang nanay ni Christine nang malaman ang tungkol sa aming dalawa. Sigurado raw na nasa tamang lalaki na si Christine at hindi ko sasaktan ang anak niya. Mama Colleen, bilang isang nagbibinatang lalaki, nakaramdam din ako ng pagnanasa kay Christine.
Pero hindi ko yun magawang sabihin o iparamdam sa kanya dahil nga sa natatakot ako sa kanyang ina at kay mama. Lalo pang gumulo ang utak ko dahil sa pagbubuyo ng barkada. Napakahina ko raw na lalaki. Hahayaan ko ba raw na gumraduate ako na virgin? Oh, no. Ano raw ang silbi ng pagkakaroon ng kasintahan na maganda kung gagawin ko namang santa sa kabanalan, hindi ba? Mama Colleen, aminin ko na masyado akong nabulag sa mga pambubuyo nila. Doon naman dumating sa buhay ko si Rachel. 3rd year high school pa lang siya noon. Morena, hanggang balikat ang buhok. Magkakilala kami dahil kasintahan niya yung team captain namin na si Anthony. Nakaklase naman namin ni Christine. Nabanggit ko nga kay Anthony na balak ko nang hiwalayan si Christine dahil nga naboboringan ako sa kanya. At sinabi sa akin ni Anthony na, alam mo pre, kailangan mo lang laruin gamit ang salita si Christine kung gusto ko raw na may mangyari sa aming dalawa at masulit ko ang alindog niya. Pambobola lang raw ang solusyon at hindi po hiwalayan. Pero Mama Colleen, alam kong mali at hindi ko kayang gawin yon kay Christine. Kaya instead na subukan ko na may mangyari sa aming dalawa, naging totoo ako at nag-decide na maghiwalay na lang kami. Sabi ko maghiwalay na tayo. Nakita ko yung gulat sa mga mata niya habang tumutulo ang kaniyang mga luha. Hanggang sa tinanong niya ako kung ano bang gusto kong mangyari para lang hindi niya ako iwan. At yun nga sinabi ko yung totoo. Magbabago lamang ang isip ko na wag siyang hiwalayan kung ibibigay niya sa akin ang kaniyang katawan. Oh, no. Pangarap naman daw ni Christine na ibigay niya ang kaniyang sarili sa akin pagkatapos ng aming kasal. Dahil ako na raw ang nakikita niya makakasama niya habang buhay. Pero ayaw naman niya na maghiwalay kami. Kaya pumayag siya sa gusto ko. At tinake advantage ko na rin ang pagkakataon na ito na i-open up sa kanya ang idea na may mangyayari sa aming dalawa at kasama namin si Anthony pati na rin si Rachel. Mama Colleen, dumating po yung araw na yon na napapayag nga po namin si Anika na may mangyari. Ay, si Anika. Mama Colleen, dumating na nga yung araw na yon na napapayag namin si Christine na may mangyari sa aming apat. Dumating yung araw na yon sa bahay po nila Anthony namin gagawin yung plano. Pero ewan ko, noong mga oras na yon, nung nagsisimula na kami, aminin ko na talagang nagiinit na ako noong mga oras na yon. Lalo na nung nakita ko na sina Rachel at si Christine. Nawala ng saplot sa kanilang mga katawan. Pero maya-maya lamang po, parang bigla po akong binuhusan ng tubig. Parang bigla po akong nahimasmasan. At parang biglang nag-sink in sa utak ko na, teka, maling-mali ito. Kaya ang ginawa ko, sumigaw ako ng hindi. Sorry, pero hindi ko pala kayang gawin. Hanggang sa iniwan ko silang tatlo na hubot-hubad at hindi ko na po alam kung silang tatlo ay tumuloy pa rin sa aming naging plano. Lumipas pa ang mga buwan na lamang ko na lang na naglaya si Christine sa kanila. At ang mga sumunod pang balita ay buntis sina Rachel at Christine at sigurado na si Anthony ang ama dahil wala namang nangyari sa amin ni Christine at November pa nung huling may nangyari naman sa amin ni Rachel. Yes, may nangyari po sa amin ni Rachel.
Dahil si Rachel po, yung tipo ng babaeng liberated. Pero eto na nga, buntis si Rachel at si Christine at pinanagutan naman sila ni Anthony. At ang huling balita ko po ay nanalo si Anthony bilang barangay chairman sa barangay nila na bagay naman po sa kanya dahil meron siyang mahusay na leadership skills. Si Christine naman po ay nakikita kong gumagawa ng homemade na mga delicacies ng Davao at katulong niya si Rachel sa pagbebenta nito. Opo, nagsasama na sila sa iisang bubong. At lilinawin ko lang po sa inyo na isa pong Muslim si Anthony. Balita ko rin, nagpa-convert na rin si Rachel at Christine sa Islam religion kaya legal na po ang kanilang pagsasama. Nakakatuwang isipin na dahil sa pag-alis ko sa bahay nila Anthony ng araw na yon at pagtalikod sa napagkasunduan namin, ay siyang magiging tulay para maging maligaya silang tatlo at bumuo ng isang malaking pamilya. Aaminin ko, naisip ko na what if nagstay ako noon, ano kaya ang nangyari? Nagkatuluyan kaya kami ni Christine? Tuloy pa rin kaya ang ugnayan naming apat? Pero syempre, hindi na maibabalik ang nakalipas. Isa pa, masaya na sila sa kanilang buhay at ganun din naman po ako. Mama Colleen, nagbalik lang po yung mga alaala ko dahil sa sitwasyon ng panganay ko ngayon. Na parang naging pattern katulad ng buhay ko. Yun lang, hindi ko alam kung ano ang aking ipapayo. Gusto ko sanang humingi ng payo, Mama Colleen, kung ano ang dapat kong gawin at ano yung sasabihin ko sa anak ko. Nagawa kong lusutan ang nangyari sa akin noon dahil inako ito lahat ni Anthony. Pero iba kasi ang sitwasyon ngayon ng anak ko. Sana po ay matulungan niyo ako at maraming salamat po. Isa pa, nais ko din na maging eye-opener ang kwento ko sa mga kabataan. Na iwasan nating lamunin tayo ng pagnanasa. Lagi nating isipin ang bawat desisyon na gagawin natin. Siguraduhin natin na walang ibang masasaktan sa bawat hakbang na gagawin natin sa buhay, lalo na sa mga taong minamahal natin. Ganon din sa mga magulang na lagi natin po silang gabayan. Ingatan ang ating mga anak dahil habang lumilipas ang panahon, lalong nagiging liberated ang mga kabataan ngayon. Yun lamang po. At salamat sa pagbasa ng kwento ko. At sana po ay may nakuha kayong aral sa aking kwento. Muli, ako po si Max, 40 years old. At ito ang aking Heart to Hearts with Mama Colleen. Real talk! Bebe ko, etong kwento natin ngayon ay patunay na may karma. Na kung hindi man ikaw ang babawian ng panahon, baka anak mo ang magdusa. Kaya nga lagi nating isipin, think before we act. Walang pinagkaiba sa pagpo-post sa Facebook, diba? Think before we click. So isipin muna natin, ano yung pwedeng maging balik nito? Hindi man ngayon, kundi pagdating ng panahon. Matakot tayo sa karma, kabahan tayo sa karma. Although, wala namang nangyari kay Christine at kay Max. Pero somehow, isa ka pa rin sa accessory para mapasok ni Christine ang situation niya ngayon. Na I think, no regrets naman siya. Pero again, ikaw kasi, somehow meron kang guilt feeling. Kasi again, naging instrumento ka somehow. Ngayon, anong mapapayo ko sa'yo or ano ang ipapayo mo sa anak mo? Yun yung pinakatanong mo sa akin ngayon, diba? Na may nag-comment nga dito, sabi, mahirap talaga kalaban ang sarili. Sariling ugali,
pattern sa'yo. Totoo yun, di ba? Mahirap talagang kalaban ang sarili. Anong mapapayo mo sa anak mo? Ito una ha, alam mo na yung naging consequences ng actions mo in the past. So anong pwede mong gawin? Guide him. Guide him sa tama and how to be a responsible man. Kasi alam ko alam mo na yung guilt na pwede niyang dalhin. Oo, di ba pagdating ng panahon kung sakaling takasan niya yan, yung guilt na dala-dala mo rin ngayon na 40 years old ka na, di ba? Kumbaga alam mo na yung pakiramdam at alam ko na ayaw mong maranasan pa ito ng anak mo. So again, guide him sa tama. Okay po? Kung ano ang natutunan mo na ayaw mo nang maranasan pa ng anak mo. Basta ang akin, turuan mo siyang maging responsable sa kaniyang mga actions. Do not tolerate him nor teach him to run away. Okay? Naluloko ako kasi yes, he is just 15 years old. Oh no! Pero wala Nandyan na yan 'Diba? 15 years old, 'diba? So sa ngayon, mag-usap-usap kayong mga magulang ng 4 na bata na yan. Magkaroon kayo ng kasunduan, plano, ano ang gagawin. Opo, asahan mo na magiging tensyonado yan. For sure. May mga tataas ang boses dyan, may magagalit, 'di ba? But as parents, again, nandyan na po yan. So pag-usapan na lang, magkaroon po ng agreement. Ngayon sa usapin na hindi nyo sure, kahit yung anak mo, hindi sila sure kung sino yung anak nila dun sa 2 babae, sino talaga yung father. So ganito po, magpa-DNA test, magpa-paternity test, para malaman kung kanino ang mga bata. 'Di ba? Go! Yun po yung gawin. Then kapag nalaman na po kung sino yung ama ng mga batang yan, panagutan, panindigan. Basta ang akin po, turuan mo ang anak mo na maging responsable. I-explain po sa kanya yung kaniyang naging actions. And also, forgive mo rin ang sarili mo bilang magulang. Kasi alam ko, may ambag din tayo kung bakit nagkaganito rin yung ating mga anak. Oh no! 'Di ba? Patawarin natin yung sarili natin, for we are not perfect na magulang sa ating mga anak. 'Di ba? Hindi natin alam kung masyado bang naging maluwag, masyado bang naging mahigpit, hindi ba natin na-guide talaga, o talagang iba talaga yung naging environment, hindi ko alam. Basta ang maliwanag lang dito, nandyan na yan, harapin, huwag hayaang takasan, turuan na maging responsable, hindi yung sasamahan mo pa yung anak mo na tara dalhin na lang kita sa probinsya para malayo ka sa problema. May mga ganyan yung solusyon nila, dalhin kita sa probinsya, doon ka na lang sa lolo't lola mo. Diba? Wag ganon. Kasi kapag ginawa natin yun, parang tinolerate lang natin yung anak natin na nagkasala. Ganon talaga. Kailangan niyang harapin yung consequences ng kaniyang actions. Kailangan natin silang turuan na maging responsable at huwag maging pabaya sa anuman yung naging bunga ng nagawa nilang kapusukan. Alright?